Apologetica, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apologetica, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gracia Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista at bumabati po tayo ng isang maligayang kaarawan sa ating mahal na Inang Maria. Happy birthday, our Happy birthday, Ave Maria. Amen. At napakaswerte ko po at ngayong linggong ito ng birthday ni Mama Mary ay may kasama tayong tatlong magagandang lalaki. Isa ay regular nating partner at yung isa nagbabalik, yung isa espesyal kasi imported galing ng Thailand. Yun. Pabatiin mo natin yung ating old partner. Brother, bati po tayo. Yes, time to learn again, mga kapanalig. Muling nagbabalik at bumabati sa inyong lahat. Mag-aral, magsaliksik. Brother June Santos. Amen. Brother June Santos po, matagal na natin kasama. Medyo nag-live lang itong mga nakararaan. Okay, yung regular partner natin. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Diocese of Imus. Amen. At syempre ito yung espesyal dahil imported. Amoy Thailander pa, galing Thailand. Brother, bati po tayo. Akala ko po amoy elepante. Mga kapanalig, ako po si Brother JC Recto OP ng Lay Dominican of Holy Rosary Province sa San Juan. Amen. Si Brother JC Recto po, mga kapanalig, ay isang Dominikano. Kasama ito Pero ibang grupo ni Brother Louis, Frater Louis Peña-Fiel Hermosa. Maraming parang cluster kasi ang Dominican, Iba-iba sila. Pero with the same spirit, yung Dominican spirit. Okay? So, bago po tayo magsimula at magpatuloy sa ating pagtalakay ng paksa natin, siyempre, total, happy birthday kay Mama Mary. Babatiin ko din yung aking dalawang apo sa pamangkin ng kanilang happy birthday. 19th kay Charm Evangelista Kilang at 7th naman, apo ko na to sa tuhod kasi anak na ito ng apo ko sa pamangkin si Mary Hasmin Faith Concepcion Lama. At syempre yung ating mabutihing kaibigan, Reverend Father Ryan Aguinaldo, ang kura paroko ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish dyan po sa San Isidro, Nueva Ecija, Diocese of Cabanatuan. Happy 38th birthday, Reverend Father Ryan Aguinaldo. May gusto kang batiin, Brother June? Binabati po natin ang mga nakikinig ngayon mula po sa El Shaddai Ministry, ang mga El Shaddai preachers and disciples at ang mga workers nagpapabati rin. Amen. And of course, happy birthday sa aking pong sister wife, Rosalea. Yan. Happy birthday. Mama. Kaya mamaya magsiselebrate. Yes, sa Balay Rosa po after the program. Okay. Ay, speaking of celebration, happy fiesta po sa Nativity ng Blessed Virgin Mother sa kaibigan po natin, mahal natin si Sister Purissima Arciaga at pamilya dyan po sa Monte Libretti, Roma, Italia. Ang lapit. Ang lapit lang, di ba? Galing Roma. Happy fiesta po sa inyong lahat dyan, Sister Purissima Arciaga, sa iyong buong pamilya at sa lahat ng Filipino community dyan. Baka may gustong batiin si Brother JC Recto sa mga kaibigan natin. Binabati ko po si Father Michael Flores na nag-aaral ngayon sa Italy. Of course, ang aming kura paroko si Father Matthias Ngari OP na ngayon na nasa Myanmar para sa kanyang pamilya. Ayun, meron din palang kaibigan nag-aaral sa Italia si Brother JC. Oy, condolence sa iyong tsuhin na mayapa sa tsuhin ni Brother John Albert Gales. Baka may gusto kang batiin, wag lang yung patay. Hindi niya na maririnig. Nagpapasalamat po ako kay Father Paul Talavera dahil siya po yung isa sa nagbigay ng anointing of the sick sa aking uncle na si Virgilio Gales. Okay. So we are asking for your prayers, mga kapanalig, kay Brother Virgilio Gales, tsuhin po ni Brother John Albert, sumakabilang buhay, at si Father Paul ng Santissimo Rosario Parish diyan sa UST ang nagpahid ng kanyang huling sakramento. Shout out po kay Brother Jose Protasio Corilla. And of course, congratulations sa mga seminarya natin sa Society of Mary Help of Christians na nagsagawa po ng solemn investiture and installation
to the Ministry of Acolytes and Lectorate. Kahapon na ginampanan po yung nag-preside ay si Reverend Father Rodolfo Toti San Pedro. Ang ating dalawang seminarian from the Society of Mary Help of Christians ay si Seminarian Bilsir John Amoncio at si Seminarian Edison Toscano Jr. na pawang nag-aaral ng theology dyan po sa St. Vincent de Paul Seminary. Si Brother Edison Toscano 4th year theology na, si Seminarian Bilsir John ay 3rd year theology. Pagdasal po natin ang ating mga kabataan, ang mga kalalakihan na magkaroon ng kanilang bukasyon ng pagpapari kasi Amen. nabigo si Brother Professor Jose Santos na maging pari. Nag-aaral to sa San Carlos Seminary. Apo. Tapos lumabas. Bakit? Na in love kay Sister Rosalea Santos. Yun, no? Yun, no? Okay. So, punta na tayo sa ating pagtalakay. Dahil nga special ang araw na ito, birthday ni Mama Mary. Special din ang ating himayin na topic about the Blessed Mother. Ito po ay ang dogma ng Theotokos. Pag sinabi pong Theotokos, ang ibig pong sabihin niyan sa wikang English ay Mother of God. So tanungin muna natin, Brother JC Recto, marami nagtatanong ang birthday ni Mama Mary today, September 8, no? Pero bakit ang mga celebration na nakaprepara ay hindi ngayon, kundi gagawin bukas? Katulad na lamang po ng gagawing procession o ng celebration ng La Pieta Community. Diyan po sa grupo ni Tito Romy and Tita Lyodi Geoganica sa bundok ni Maria Ina ni Jesus, Calaca, Batangas. Kaya tinatawagan natin si Father Toto Sirada ng Don Bosco Batulao na Sugbo, Batangas. Baka yung kanilang mga community dyan, yung mga parishioners, ay mag-join ng procession from the Chapel on the Hill, dyan po sa Nasugbo, Batulao, papunta dun sa bundok ni Maria Ina ni Jesus. Ito naman ay nasa Calaca. Kala mo malayo, makaibang bayan, pero halos isang lugar lang. So magpuprosesyon sila, yung grupo ng La Pieta. Ang tanong, Brother JC Recto, bakit nga ba bukas gagawin yung celebration, hindi ngayon? Okay mga kapanalig, ito ay isang importanteng tanong, no, sa ating mga nakikinig. Ang pasasagutin natin, Brother Marco at mga kapanalig, ay yung ating guidelines sa tinatawag na GIRM o General Norms for the liturgical year. Kasi ang September 8 talaga ay traditionally Feast of the Nativity ng Blessed Virgin Mary, ano? Birthday. Birthday niya ngayon, September 8. Para di tayo malito, ano? Pero gaganapin siya bukas, September 9. Kasi dahil kapag ang isang pista ng kahit anong santo, kahit si Mama Mary pa yan, ay tumapat ng Sunday, kailangan ipaprioritize natin yung araw ng Diyos o yung Day of the Lord. Babasahin ko lang ng mabilisan, no, sa ating General Norms for Liturgical Year. Number 4, the Church celebrates the Paschal Mystery on the first day of the week. Anong first day yon? Lord's Day or Sunday, no? This follows a tradition handed down from the apostles and having its origin from the Christ's resurrection. Thus, Sunday must be ranked as the first holy day of all. Yun. So regardless kung ang ating celebration ngayong today no, ay birthday ni Mama Mary or nativity sa ibang term, yan po ay hindi pwedeng mag-supersede dun sa Lord's Day, which is diyan natin makikita na ang ating pananampalataya, ang ating simbahang Katolika ay Christ-centered. Kaya mali yung atake ng mga Protestante na mas yung ano natin kay Mama Mary ay sobra-sobra, excessive, na yung ating devotion kay Mama Mary, mali ang mga Katoliko, mali ang simbahang Katolika. Ay di pa paano ngayon yan? Binasa ni Brother JC Recto yung aming general, di ba? General Roman Missal rules yan. So dyan, pahiya na naman kayo. Yeah. Brother John, punta na tayo doon sa topic natin. Yes. Theotokos. Bakit ba sa Catholic Church ang Mariang ito ay kinikilala nating Mother of God? Sabi po ng isang attacker nung unang panahon pa, tinatawag nating si Nestorius. Kung natatandaan natin, ang sabi ni Nestorius sa kanyang turo, let no man call Mary Theotokos or Mother of God, for Mary was only a woman and God cannot be born of a woman. Hindi pwedeng ipanganak ng isang tao ng isang nilalang yung lumalang o yung Diyos. Bakit sa Catholic Church Mary is Mother of God? Professor Jose Santos, pakipaliwanag yan.
siyempre, kunin muna natin reference sa Bible, no? Tandaan natin sa Luke chapter 1 verse 43, binati ni Elizabeth ang kanyang sanpit, no? Ang ating mahal na Birheng Maria. Yorme, baliktarin Yorme. Marami tayong mga geologs ngayon nakikinig din sa atin, ano? So, imagine mo, ang bumati ay si Elizabeth. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Luke chapter 1 verse 43. At nakita din natin ang kaganapan nito sa John chapter 1 verse 14. The Word was made flesh. Now, yung tanong mo kanina, Brother Marco, ano yung tanong mo? Gaano natin binibigyan ng tinatawag na excessive devotion si Mama Mary? Ito, ang sagot dyan. At saka, paanong naipanganak ng nilikha yung manlilika? Actually, hindi galing sa akin yun, galing yan kay Nestorius. Sagutin natin yung yun. dating arsobispo yata yan, o obispo, no? Anong sabi? Ito yung significance ng pagiging Theotokos. Since God, the creator of the universe, was born as a child, she who bore him in her womb is rightly called Theotokos. Now, hindi ito patungkol sa Mariology, but a point of Christology, yung pagkakatawan tao ni Jesus. Ibig mo sabihin, pinag-uusapan natin dito si Maria, tapos masasabihin mo, Christology pa rin yan? Sino ba ano ba ang papel ng ating mahal na ina? Upang magkaroon ng kaganapan ang pagkakatawan tao sa pagsugo ng kanyang anak, ng ating Panginoon, ng ating Yahweh El Shaddai. So meaning to say, ang ating faith ay talagang Christ-centered talaga. Exactly. Kaya nga sa Mariology, diretso pa rin Christology talaga, sapagkat ang magiging kaganapan ng lahat ng hula sa lumang tipan ay ang pagkakatawan tao ni Jesus. Kaya makikita mo rito ang ating mahal na inang birhen sa pasimula pa'y itinalaga na doon sa salvation history na gagawin ni Yahweh. Okay, Ave Maria! Gracia plena! Mga kapanalig, masarap ang talakayan natin. Nabanggit ni Professor Jose Santos, Brother Levi Lahera, yung pagkakatukoy ni Santa Elizabeth na nanay ni Juan Bautista tungkol kay Mama Mary nung dinalaw siya nito. Ito yung visitation Correct. At maliwanag, binasa mo sa Bible, Professor Jose Santos, ang sabi dyan ni Santa Elizabeth, sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon, ano? Pero dito po sa isang librong hawak ko, ang pamagat po ay Truth Encounter. Ito po mga kapanalig, sinulat po ng isang paring Katoliko, Roman Catholic, na kasama po sa Society of, sa Salesians of Don Bosco. Salesian, yung mga SDB, yung mga naghahawak ng Don Bosco School. Religious. Ang pangalan po niya, Anthony Pesota. Pero ito po, dating pari na. Kasi lumabas ng pagkapari ito at nag-asawa. Lumipat ng ibang sekta. Yun ang kanyang sekta na ngayon. Ngayon, gumawa siya ng libro, inatake niya yung ating pananampalataya na si Mama Mary ay Mother of God. Ang titulo niya dito, Is Mary the Mother of God? ? Ito yung binanggit mo kanina sa Bible, Brother June. Ganito naman ang kanyang tanong. Elizabeth, or rather hindi tanong, kundi yung kanyang paniniwala. Elizabeth referred to her as the mother of my Lord. But never is she called the mother of God. Brother John Albert Gales, pakipaliwanag mo nga. Okay. Ano ba yung difference nung sinasabi ni Father Pesota at saka ng Bible? So, ang difference po nun, Saint Elizabeth kasi, yung time na yun, siya yung napupuspos ng Espiritu Santo at siya yung nagagalak. Pagkabanggit niya, sabi niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Pabasahin ko na po yung reference ko. The title Mother of the Lord is significant. Saint Elizabeth spoke in Aramaic, a dialect of Hebrew. She literally said, the mother of my Adonai. When we say Adonai, ibig sabihin, tumutukoy ito sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, ang dala-dala ni Mama Mary ay Diyos. At alam ni Saint Elizabeth, yung Adonai na yun ay Diyos. No? At kasi hindi naman sinabi ni Saint Elizabeth na Adonai, kundi Adonai. But ano ba ang difference ng Adonai tsaka Adonai? When we say Adonai, ibig sabihin, malit na Panginoon, or yung kumbaga siya yung common Lord. Common Lord. Siya yung kumbaga parang namumuno, ganun. Pero ang ginamit ni Saint Elizabeth ay
Adonai. So, nangangahulugan na si Saint Elizabeth ay naniniwala ang dinadala ni Mama Mary sa kanyang sinapupunan ay Diyos. Oh? No? Kasi yung exclamation niya ay Opo. referring as God talaga. Yes, Oo. opo. So, Brother JC Recto, isang Dominikano, ano pa pwede nating idagdag sa napakagandang paliwanag ni Brother Gales? Brother Gales, susuportahan ko lang yung sinabi niya. Kasi yung panahon po nung nila Mama Mary at ni Saint Elizabeth, ito po ay pag sinabi kasi nilang nakita nila yung pangalang Lord, o narinig nila yung pangalang Lord, hindi nila pwedeng banggitin yung pangalan na yan eh. Kasi ito The ay name, ito ay sa kanila eh. Sagrado. No? Yes. Banal. Ngayon sagutin natin yung claim ni Father Pesota. Since sinabi niya na hindi naman tinawag na Mother of God. But never she called the Mother of God. Ano bang sinabi ni Saint Elizabeth? Mother of my Lord. Basahin natin sa sa Old Testament kung saan humugot yung mga una nating mga ninuno, no? Sa Deuteronomy chapter 10 verse 17. Babasahin po natin, "For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords." So, for the Lord your God is the God of gods. So, ibig sabihin, parallel at synonymous ang ibig sabihin ng salitang Lord sa salitang God. Yun. alam mo, Professor Jose Santos, no? Ang ganda ng paliwanag ng dalawa nating kasama dito. Ito, ibigay nga natin ano ba problema sa mga nagbabasa ng Bible. Ito, sabi nga ng ating Santo Padre Francisco, sa pagbabasa ng Biblia, unang-una, dapat may i-consider ka. Yes. Sino nagsulat? Yun. Ano ang kultura, lengguwahe, dila ng mga panahon na yon nung taong nagsulat? Correct. So, tayo kasi yung problema natin, tayo mga Pilipino, pag sinabing Lord, hindi binanggit ang God, literal Lord. Third lang. Pero maganda nga yung punto mo kanina, tignan natin dun sa original na Griegong pagkakasulat Apo. nang isinali nito sa Lord, ano ba yung original text? Opo. Kasi tayo iba expression natin eh. O halimbawa na, bigyan ko kayo ng halimbawa, bakit tayo mga Pilipino ang hilig natin na ilagay natin, interpret on our own. Tayo mga Pilipino, nung binanggit ng Panginoon, babae, di ba binanggit niya? Babae, ayan ang iyong anak. Tignan mo nga naman Sa John chapter 19. John chapter 19. Sabi ng mga Binastos. nagbabasa ha, na mga nag-i-interpret. Tignan mo nga naman ay hindi tinawag ng nanay. Bastos eh. Bastos! Para kang si John Albert Kultura ng bakit? Kultura ng Mga Hudyo. Pilipino, Tagalog. Yes. Tayo hindi tayo tumatawag ng babae. Inang, nanay, may paggalang. Mami, mama. Mama. Unang-una, ano ba lengguwahe nung panahon na yon? Dapat kinukonsider yon. Kaya nga tayo nag-aaral ng hermeneutics, proper exegesis, lahat. Ngayon, doon sa Lumang Tipan, binanggit doon ng creator ni Yahweh na may babae at meron siyang supling. At ang babae makikipagdigma sa dyablo doon sa matandang ahas. At may kampunto. Bakit tinuro mo yung matandang ahas paturo sa akin? Hindi. Ang kamay ko lang malikot eh. Malikot. Dispensa. Kasi professor ka nga pala. Sa madalit salita, yung pagkakabanggit na unang babae sa Genesis chapter 3:15, kinonfirm yung babae na yun doon sa Kalbaryo sa huling 7 wika ng Panginoon ng babae. Ayan ang iyong ina. Pero sa ibang nakikinig, lalo na yung Ibang nagbabasa. O tignan mo, Bastos. hindi tinawag ng nanay, kundi ina, woman, babae. Actually, yung binabanggit mong yan, Professor Jose Santos, no, pag nirelate natin, yung Genesis 3:15, tutugma sa John chapter 19, yung Kalbaryo sa krus, at yan ay meron pang kaugnay doon sa Revelation chapter 12, na kung saan tinukoy din isang babae, nararamta ng araw, nakatungtong sa buwan, may koronang 12 bituin, at yung tagpo doon sa Genesis, makikita natin na nangyari sa Revelation chapter 12. Yung demonyo, si Satanas, no? At kanyang mga kampon, kasama si Kibuloy, kasama si Felix Manalo, Mga kampon nga. kasama si kung sino mga impaktong yan ay talagang aatake kasi sabi dun sa verse 17 at bumaling si Satanas at dinigman niya yung babae at ang kanyang lahi. Babae. Sila yung mga nakikinig sa katotohanang pinahayag ni Jesus. Ano ba yung katotohanang pinahayag ni Jesus? Babalikan mo yung John 19. Babae, ayan ang iyong anak.
anak, hayan ang iyong ina. Kaya sa Catechism of the Catholic Church, loud and clear, tinuturo sa atin na si Maria, ina ni Jesus, ay ina ng simbahan, ina ni Jesus. Di ba? Kaya magkakatugma-tugma yan. Yung sinasabi ni Brother Professor Jose Santos na pag nagbasa tayo, ang intindi natin, yung gusto lang nating trip, ang tawag po dyan ay eisegesis. Ibig sabihin yan, personal interpretation. Hindi ka tumitingin sa ibang anggulo na dapat alamin mo yung author, alamin mo yung panahon, alamin mo yung lengguwahe, alamin mo yung kultura, alamin mo yung tradisyon. Ang tawag naman doon ay eisegesis, mas malalim na interpretation, kaya may hermeneutics. So, pag hindi mo pinag-aralan yan, ay talagang ikaw na ang may tanong, pinakakawawang angat. Yung binabanggit mo, Brother Marco, hindi alam nila yung hermeneutics di explain natin what is hermeneutics. Hermeneutics is the study of science of interpreting the scripture. Basta ang kilala kong pastor, nagbasa ng isang buwan tapos pastor na. Wala kang basagan na trip dyan. Brother JC Recto, ano pang pwede natin idagdag sa pinag-usapan natin? Karapat dapat bang tawaging Mother of God si Maria? Abay, syempre naman no? Kasi pag di natin tinawag na Mother of God, maraming anggulo ang pwedeng masira no? Isa na dyan yung pagiging yung divinity of Jesus Christ, no? Kaya naman tinatawag na Mother of God sa mga Mary dahil siya ay ina ni Jesus. Plain and simple lang yun, no? Kung naniniwala tayong lahat na si Kristo ay Diyos, second person, definitely kailangan natin tanggapin na si Mama Mary ay Mother of God, Mother of Christ. So, Brother John Albert, yung aking ginamit na reference kanina galing kay Nestorius, ano? Ang sabi niya nga ay ganito: let no man call Mary Theotokos or Mother of God, for Mary was only a woman. Ito yung point. And God cannot be born of a woman. How can we explain that? Opo. Ito na. Yung nalaman ng simbahan po yan, so nagpatawag na po sila ng konseho, yung tinatawag po na Council of Ephesus, para pasinungalingan yung maling aral na pinagkakalat ni Nestorius. Ito po yung tinatawag na Council of Ephesus. Nagkaroon po ng counter-attack against Nestorius. Para po, at ito po ay binuo ng Council of Ephesus noong 431 AD. Ang sabi po dito, if anyone will not confess that the Emmanuel is very God, and that therefore the Holy Virgin is the Mother of God, Theotokos, inasmuch as in the flesh she bore the Word of God made flesh, as it written, the Word was made flesh, let him be anathema. So, ibig sabihin, kasi si Nestorius, ang gulo ng utak nito no? So, kumbaga, ang mindset niya, ang thinking niya palagi, ay, yung ipinanganak ni Maria, tao, hindi Diyos. No? Kasi, at yung nagpakasakit at namatay, hindi Diyos, kundi tao. Okay. So, sa puntong iyan, mga kapanalig, no, maganda yung paliwanag ni Brother Albert at saka ni Brother JC Recto. Of course, yung explanation ni Brother Professor Jose Santos. Pero ito lamang po, isi-simplify natin. Nung sinabi po ni Theotokos, ni Nestorius, patriarka ng Constantinople, circa 386 to 451 AD, na let no man call Mary Theotokos, for Mary was only a woman, and God cannot be born of a woman. Maling-mali ho yung pananaw. Bakit? Sapagkat ang nasa mentalidad niya, ang ipinanganak ay yung Creator, ang Ama, si Yahweh. Pero sa realidad, sa ating pananampalataya, ang ipinanganak ay yung second person ng Holy Trinity, which is the Son, si Jesus. Sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, ang Diyos ay mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi po pinanganak ni Mama Mary ang Ama. Hindi pinanganak ni Mama Mary ang Espiritu Santo. Ang pinanganak niya is the second person, ang Anak. Pero ang Anak ay Diyos, sapagkat ito ay kasamang umiiral ng Ama at ng Espiritu Santo. Therefore, karapat dapat pong tawaging ina ng Diyos si Maria, sapagkat isinilang niya ang ikalawang persona ng Santissima
Trinidad. Ave Maria! Gracia plena! Yun po ay ating ginugunita ang birthday, nativity ng mahal na Inang Maria, pero bukas po ang pinaka-proper celebration sapagkat ngayon po ay kinukonsider sa ating liturgical calendar na Day of the Lord. So, hindi pwedeng ma-supersede ng kahit anong mga banal ang araw ng Panginoon. Kaya ho, bukas, let us join together to celebrate, no, yung birthday po ng ating mahal na Inang Maria. At bago yan, ako po'y magpapasalamat sa invitation sa akin ni Brother June and Sister Daisy Saison, mga cluster head po ng North A Cluster 2 ng Couples for Christ dyan po sa Diocese of Novaliches, pero under po sila ng Quezon City. At ganoon din po sa pinagdausan ng kanilang okasyon, yung malaking cluster prayer group nila, meeting, kay Father Noel Bacasnot, ang kura paroko ng San Isidro Labrador Parish, Villanova Subdivision, nagkaisang nayon, Quezon City. At after that, nagpunta naman po ako ng San Quintin town sa Pangasinan at nagbigay po tayo ng Mariology doon sa invitasyon po ni Brother Sosti Alikdan at ni Father Jesse Prado, ang kura paroko ng St. Pascal Bailon Parish, dyan po sa San Quintin, Diocese of Urdaneta. At shout out po kay Brother Anthony David Neri, kay Brother Ricky De Luna, and Brother Francisco Morales, ang mga parishioner ni Father doon. So, salamat po sa mga invitation ninyo at wala pang 24 oras na ginawa natin to, kaya salamat sa Diyos sa energy. Kasi nag-lecture ako sa Couples for Christ nung Friday ng alas 9 ng gabi, natapos ako ng around 10:30. Mula doon sa nagkaisang nayon Quezon City, ay bumiyahe na ako going to San Quintin. Dumating ako ng Pangasinan around 2 a.m. Alas 8 ng umaga, nagbigay ako ng Mariology Talk. Wow. Pagkatapos ng Mariology Talk, bumiyahe na ako pabalik ng Parañaque. Umattend naman ako, kasi ako ang moderator ng Solemn Investiture and Installation ng Society of Mary Help of Christian. Around 9 p.m., kagahapon pa rin to, nag-attend naman ako ng funeral mass dun sa tatay ng aking kaibigan kumare si Daisy Capulong, yung kanyang tatay na si Tatay Delpin at ang kanyang manugang na si Brother Chris Alibio. Around 12:30 nakauwi ako ng bahay. Pagdating sa bahay, plakda sa 24 oras. Ganun ang aking naging activity. Daming ganap. Thank you, Lord, for the power and energy. Amen. Amen. Okay, so balikan na po natin yung ating pag-aaral, pagtalakay, no? Ang gaganda ng mga comment ng ating mga kapanalig, si Brother Carlo Cortez. And speaking of Cortez, shout out sa ating mahal na kapatid, kaibigan, Brother Carmelo Cortez, Major Carmelo Cortez, nagliliwaliw dyan sa Amerika. Mabuhay ka. Brother Alvin Asuncion, shout out sa iyo. At syempre, sa mga insight ni Father Raymond Tapia, no? Yung sinasabi mong paggamit ng Greek word, Greek term, na Adonai, yun ang dapat ni-apply doon sa sinabi ni Santa Elizabeth. Okay, balikan na natin yung ating proper topic. Ito na ngayon. Sige, given na yung mga pagpapaliwanag natin na si Mama Mary dapat tawaging ina ng Diyos kasi ang anak niya ay second person of the Holy Trinity. Pero meron na naman siyempre kukontra diyan, Profesor Jose Santos. Ito hawak-hawak natin. The all-time favorite, Walang kamatayan. Sa Pasugo Magazine, nilathala po ito ng July 1999, volume 51, number 7. Meron po sila ditong artikulo tungkol sa isang convert, no? Madalas gumagawa sila ng ganitong artikulo, mga kapanalig At ang convert nito, ang title, nakalagay po, nakakatindig balahibo, I was ordained as Catholic priest. I was ordained na Catholic priest ibig sabihin, Katoliko ito nagbibigay ng conversion story. At ito po'y tumutugon sa pangalang Teodoro Dizon. At sabi niya sa kanyang claim, siya ay naordinahan na Catholic priest noong April 1, 1962. Hindi pa tayo tao. Hindi pa. At siya po ay ipinanganak sa Kamiling Tarlac. Meaning to say,
siya po ay under ng Diocese of Tarlac. At sabi niya, Brother Jun, ano sabi niya dito? I entered the Immaculate Conception Major Seminary in Bigan, Ilocos Sur. So, ibig sabihin talagang Roman Catholic ito. Oo. Kasi mga binabanggit niyang institution, Roman Catholic eh. Eto na ngayon, saan siya nag-aral pagkatapos niyang ordinahan noong 1967, Brother Jun? I studied Pastoral Theology, completing the degree of licentiate in Sacred Theology from Rome. Ikaw, masteral ka lang eh. Oo, mas matindi yan. Ano nangyari? Then I went to United States in 1970 to become an assistant parish priest in one of the parishes in the Diocese of Brooklyn, New York. Yun, eto na ngayon. Bakit siya nandito sa Pasugo Magazine? At ang title ay Conversion Story. Sapagkat, ito daw pong si Father Teodoro Dizon, naka-encounter siya ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo nung panahon na siya ay Navy chaplain sa Guam at napunta sa Barstow, California. Na-meet niya ang isang Brother Reynaldo Valdez na naka-assign sa Riverside that time. At itong Reynaldo Valdez na ito, ministro ng Iglesia ni Cristo. Dito in-encourage siyang umattend ng mga worship services ng Iglesia ni Cristo 1914 na tinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas. Okay, ano nangyari? Eto na. Sa kanyang pagsusuri-suri, sabi sa kanya ni nung isang member, he advised me to continue my Bible lessons. Hindi pala nag-aaral ng Bible to si Father Teodoro Dizon, nung pari pa siya. Hindi pala nagba-Bible ito. Baka tulog-tulog sa malamang laging absent to. Ito na ngayon. Pero nag-aaral sa Roma eh. Ito na ngayon. Sabi niya, on February 3 of 1986, Professor, ano nangyari? I was baptized in the locale of Jacksonville, Florida by Brother Benros Santiago. This was the happiest moment in my life. My conversion to the true church was indeed a great blessing from God. Yung church na tinutukoy niya dyan, hindi na Roman Catholic. Hindi na. Iglesia ni Cristo. Tuloy mo po, Father. So, it freed me from the shackles of the Catholic Church, which is hypocrisy and false teachings which are contrary to the Word of God in the Bible. Sabi niya pa. Any doubt on my mind, especially about Jesus Christ as a man, was erased. I am currently a deacon and committee auditor in the locale of Miami. Ito na. Yan na, malupit yan. Ano sabi? Ito ngayon, sabi niya, my word of advice to those who are not member of the Church of Christ. Ano bang Church of Christ to? Ang dami kasi nito no? Iglesia ni Cristo na. Especially. Kay Felix Manalo. Ayun. Church of Christ of 1914. Especially to the Catholic priest is that they carefully read the Holy Bible, especially the verses that pertain to Jesus Christ, because He is not God, but man. Yun ang Faith Malo. Sagutin natin to. Diba? Yan ang Faith Malo Galing po ito sa isang sabi nila ang claim i-verify natin ito kay Father O'Donnell, ang administrator ng Diocese of Tarlac, kung totoong pari ito ng Diocese of Tarlac. Kaibigan natin yung kanilang diocesan administrator diyan, si Father O'Neill. Tanungin natin kung totoong recorded na paring Katoliko to ng Diocese of Tarlac. Kasi sabi niya dito, ini-encourage niya, especially the Catholic priest, carefully read the Holy Bible. Hindi ba nagbabasa ng Bible ng mga Catholic priest? Sabi niya, especially the verses that pertain to Jesus Christ, because He is not God but man. So, inalis na ni Teodoro Dizon ang kanyang paniniwala na si Jesus ay Diyos. Alam niyo po ba mga kapanalig kung ano yung sinasabi ni Teodoro Dizon na Bible verse para sabihin daw na hindi Diyos Jesus? Meron na naman tayong pasugo, Brother Albert. Another pasugo. Kung galing sa kanila to. Ano ang sabi nila dito? Nilathala, May 1997, Volume 49, number 5. Anong sabi? Maaari bang si Kristo ang tunay na Diyos? Alam mo kung anong ginamit nilang reference para i-disclaim na si Jesus ay Diyos? Only one verse. John 4:24. John 4:24. Ano ang nakalagay sa John 4:24? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Pagkatapos nilang basahin yan, kinounter na nila yung mga talata para sabihin na si Jesus ay hindi Diyos, dahil si Jesus daw
ay hindi naman espiritu, kundi si Jesus ay isang tao May na laman. may laman at may buto. buto. So itong argumentuhan nilang ito, mga kapanalig, ito po yung dalawang talata na pinagbabangga nila para ho hindi tanggapin na si Jesus ay Diyos. Uulitin po natin, babasahin natin mabuti yung Juan 4:24, Brother Professor Jose Santo Jr. Ang sabi, ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ano ang Diyos, Brother June? Espiritu. Ano nakalagay sa Bible? Ano ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Sige, ano ang Kaya, pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili? Basahin mo Lucas 24:39. masdan ng aking mga kamay, aking mga paa na ito ay ako mismo. Hawakan ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto. Gaya ng nakikita ninyo, mayroon ako. Tatanungin kita, Brother June, Professor Jose Santos Jr. Yes. Graduate ng theology, nagmamasteral pa. Ano ang Diyos? Juan 4:24. Juan 24, Ano ang Diyos? ang Diyos ay may Hindi, ang Diyos ay espiritu. Espiritu. Ano si Jesus? May laman. At saka, May buto. espiritu ba ang laman at buto? Hindi. Di Magkaiba yun. Hindi Diyos si Jesus. Yari. Pag ito pinagsama mo to at pinagdugtong mo, lalabas talaga to. Wag mo muna akong Sige. Ito Okay. nga yung mentalidad ng mga ministro ni Ayun. Felix Manalo Yan yung taktika nilang pandaraya. Yan ang taktika. Uulitin ko, ikaw lang ginagawa kong sample para sasagot ka agad. Ano daw ang Diyos, sabi ng Juan 4:24? Ang Diyos ay espiritu. Ibabalik nila ngayon, gagamitin nila Lucas 24:39. Si Jesus, sinabi niya mismo, ako ito, may laman at buto. Ang may laman at buto ba ay espiritu? Hindi. Di ibig sabihin, ano ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Si Jesus may laman at buto, ibig sabihin, hindi Diyos si Jesus. Yan Yan ang argumento nila. Yan yung kanilang taktikang pandaraya. Okay. Di ba? Brother Albert, sige, dumagdag ka. Okay. Baka nalilito ka na rin, dagdag lang. Ay, hindi po ako nalilito. Ako po yung natatawa sa kanila. No? Bakit ako natatawa? Kasi Katawa-tawa ba? katawa-tawa Yung masyado silang stick sa John chapter 4 verse 24. No? At kung titignan po natin, pwede ba nating iangat yung John chapter 24, ilagay po natin sa verse 23. Ang sabi po kasi dito, sino ba yung tinutukoy? Sino ba yung tinutukoy na Diyos ay Espiritu? Sino ba ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito? Hindi naman yung sarili niya no? Hindi. Ganito muna. Opo. Kasi ganito yung Brother Albert Ang pinupunto nila dyan, yung pagbabangga ng dalawang Opo. talata. Kasi hindi sila aalis doon. Yung ginawa ko sa iyo, in-intercept agad kita. Kasi alam ko na tutumbukin mo Mabubuko Mabubuko. Gusto ko lang ibuking Bitinin Hindi mo na ako natin. mapigil Kasi nga, kaya natin, Professor, pinagbabangga yung Juan 4:24 at saka yung Lucas 24:39 para yung mga dinodoktrinahan ay Mamangha. malito. Siyempre, makukonfuse ka. Ano ang Diyos? Espiritu po. Ano ang espiritu? May buto, may laman? Wala po. Si Jesus ba may buto, may laman? Opo. Di, espiritu ba si Jesus? Hindi po. Hindi Diyos si Jesus. Tapos ang boxing. Gotcha, plena. Kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Kasama nyo nga po, Brother Marco Evangelista, Professor Jose Santos Jr., at si Brother John Albert Gales. Umalis na si Brother JC Recto. Meron pang ibang activity. So, ito, binanggit natin yung dalawang talata, Brother June, yung John 4:24 and Luke 24:39. Ngayon, pag yan narinig ng mga dinodoktrinahan, yung mga inimbitahan nila sa mga kapilya, gulat na gulat yung mga Katolikong walang alam Di ba? Ang Diyos ay Espiritu, si Jesus ba Espiritu? Hindi po. Ano si Jesus? May butot, may laman. Ano yon? Tao. Kaya hindi Diyos si Jesus. Ano nangyayaring impresyon, Brother June, sa mga tao? Ito, mamamangha ka talaga sa kanila mga dinodoktrina. Pagbanggain mo ba naman yung John chapter 4 verse 24 at saka yung Luke chapter 24 verse 39? Parehong Bible verse yun. Ngayon, agad nang nagtuturo ministro ang talatang to mula sa Lumang Tipan upang lalong diinan na hindi Diyos si Jesus. Ibig sabihin may follow-up pa. Meron. May follow-up pa. Basahin natin itong bilang chapter 23 verse 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Ano daw ang Diyos?
hindi magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. So, makikita natin dito mga kapatid, sa pagbubukas ng talatang ito, agad naman itong susundan ng isa pang talata mula sa Lucas. Mas matindi to. Chapter 9 verse 22. Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Ang bibigyan din ng ministro rito sa tagpong ito na si Jesus kailanman ay hindi Diyos sapagkat ayon sa bilang, kanina binasa natin, Book of Numbers. Book of Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao ni anak ng tao. Si Jesus, ano ba si Jesus? Si Jesus ay anak ni Maria. Si Maria, ano ba si Maria? Na isang tao. Kaya si Jesus, tao lang. Tao lang, disgrasya na. Patay tayo dyan. Brother Albert, anong masasabi mo dun sa sinasabi ni Professor Santos? So para upang mas lalong bigyan diin ng mga ministro yung kanilang doktrina. At isa pang follow-up verses ang gagamitin nila. Meron na naman Meron pa ayon sa aklat ni Hosea chapter 11 verse 9. Anong sabi doon? Ang sabi po dito, gagamitin nila ito sa inyo. Maganda kayo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Yun naman pala eh. Paano yun? Ang banal sa gitna mo at hindi ako paroon na may galit. Kita mo na? So dito makikita natin, Brother Albert, mga kapanalig, using the verses na pagbabanggain, Brother June, makikita mo, no, i-insist nila. Igigit nila yung pangungusap, no? Sa Hosea 11:9. Ako'y Diyos, hindi tao. Sa aklat ng bilang 23:19, sapagkat ako'y hindi anak ng tao. Tapos ibabalik nila, sino ba si Jesus? Anak ni Maria. Ano ba si Maria? Anak ng tao. Anak ng teteng. Nagkaletse-letse na. Anak ng tao talaga, no? Ang mangyayari dito, pag binasa mo itong dalawang talatang ito, ano mangyayari, Brother June? Maniniwala ka na si Jesus, tao lang. Tapos gagamitin pa yung 8:40 ng Juan. Datapwat ngayon, sinisikap ninyong patayin ako, isang tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Brother June, patay tayo Ito yun. Sabi nga kundi pagtutuunan ng malalim na ito mga kapanalig, pakinggan natin to. Kung pagtutuunan ng malalim na obserbasyon ang pag-aaral, tila nagmimistulang tama nga at may punto ang doktrina ng mga Inc. 1914. Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Ibig mo sabihin, incomplete. Ibig mo sabihin, Brother June, ganito. Pag nakinig lang ako, ginamit yung mga binabanggit natin, aklat ng bilang 23:19, aklat ng Hosea 11:9, ang Diyos hindi tao, ang Diyos hindi anak ng tao, tapos babalikan nila yung mga ibang talata to support their stand na sa John 8:40, sinabi ni Jesus, ako'y tao. Ano mga magiging impresyon ng tao dyan? Ng isang Katolikong walang alam na umatin sa kanila? Tatlong punto magiging impresyon. Una, ang Diyos ay espiritu versus Jesus ay may laman at buto. So, kontra agad. Ang pangalawa, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao, versus si Jesus ay anak ni Maria, na tao. So, meron na naman natin kontra. Pangatlo, ako'y Diyos at hindi tao, versus sinisikap ninyong patayin ako, sabi ng Panginoong Jesus, isang tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Yun ang disgrasya. Pag hindi mo talaga sinuri pala yan, mapanganib. Kasi yung talata na tumutukoy sa Diyos, no, ibabangga doon sa pagpapakilala naman ni Jesus sa sarili niya. Ako'y Diyos, hindi espiritu. Ako'y espiritu, si Jesus may laman at buto. Ako'y hindi anak ng tao, si Jesus anak ng tao, anak ni Maria. Ang Diyos ay hindi tao, si Jesus ay tao. Sinabi niya sa John chapter 8 verse 40. Ito yung nakakatakot. Windang-windang correct. talaga. Brother Marco, ito yung nakakatakot kasi nga dahil Bible, pinagbabangga-bangga, hindi po ganyan ang tamang pag-aaral ng Biblia. Sa totoo lang, ang mga pinagbabanggang talata na ginagamit ng Iglesia 1914 sa kanilang pagdodoktrina ay hindi angkop, ang tawag doon, irrelevant. No? Sa tunay na pinatutungkalan nito, halimbawa, ang Juan chapter 4, verse 24. Yung unang ginamit natin. Yun Ito yan. John 4:24. Yan 4:24 ng Juan ay nagpapatungkol sa persona ng Ama.
Hindi, ang Diyos ay Espiritu. Oh. Bakit, paano mo nasabi Ang sa ama ay Oh. may tunay namang espiritu. Oh. Okay, dahil hindi siya naging tao, tulad ng ikalawang persona, ang anak, kung babasahin ang talatang 23, ganito ang paglalarawan. 23, that same chapter, Yes. 4. Chapter 4 verse Oh. 23 kasi Kasi kanina ang binasa 24. 24 lang, oh. Bali, atras tayo, one step backward. Sige. Sabi rito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ayun! So, maliwanag na ang persona ng Ama ang pinatutungkulan ng verse 24. Hindi pala si Jesus. Hindi! Maliligaw ka pag yung verse 24 ginamit mo kay Ama. Yun nga, hirap Kasi kasi ng magkaiba ang Ama at saka ang anak, di ba? Correct. pulot-pulot, bangga-bangga. Tuwaliwanag mo naman, Brother John Albert, yung ginamit dun sa aklat ng bilang at saka yun dun sa aklat ng Hosea na ang Diyos ay hindi tao, ang Diyos ni hindi anak ng tao. Paano natin paliliwanag yun, Brother John Albert Gales? Okay. So sapagkat hinahanap po nila yung ama, gayon din yung magiging mananamba sa kanya. Maliwanag po na ang persona ng ama ang pinatutungkulan ng talata 24. Yun yung sinasabi natin. Opo. Kaya't hindi angkop talaga o dapat ikumpara o gamitin ang talatang ito para sa persona ng anak. At gayon din naman po ang bilang chapter 23 verse 19. Kung itutuloy ang pagbasa sa talata 21, tinutukoy po dito mga kapanalig na ang persona ng ama ang inilalahad na hindi tao ni anak ng tao. No? Iliwat mo sa English. Okay. He has not seen iniquity in Jacob, neither he has seen perseverance in Israel. Yahweh his God is with him. The shout of a king is among them. So Okay. anong tukoy doon sa aklat ng bilang chapter 23 verse 21? Sino yung tinukoy na persona na hindi tao ni anak ng tao? Si Jesus ba? Ang ama, Sino ang tukoy? si Yahweh. Si Yahweh. Di ba? Hindi po si Jesus. Yes. Kaya ang liwanag na pandaraya yan, Professor, mga kapanalig eh. Ano naman ang sabi, Brother June, dun sa Hosea 11:9? Kasi ginamit din yan eh. Kaya, tunghayan natin yung talata at 10 at maliwanag na ang Ama ang tinutukoy na Diyos at hindi tao. Iliwat mo sa Now, English. they will walk after Yahweh, who will roar like a lion, for he will roar, and the children will come trembling from the west. So tandaan natin na ang persona ng Ama ay hindi pwedeng ikumpara o ipatungkol sa persona ng anak na naging tao. So sa simpleng halimbawa, mga kapanalig, Brother Marco, ang paglalarawan na nagpapatungkol kay Juan ay hindi maaaring ipatungkol kay Pedro sapagkat sila ay magkaibang persona. Yun ang maliwanag na halimbawa dyan. Kaya po mga kapanalig, mga minamahal nating kapanalig, no, na sumusubaybay sa atin, sa pagnanais po ng mga ministro ng kulto ni Felix Manalo 1914 na iligaw ang mga faithful, kasama na nga po dito itong kanilang artikulo sa Pasugo at binakapan pa ng dating pari, tatanungin natin talaga kung totoong pari nga ito, malalaman po natin yung pandaraya, yung manner. Kasi ang tinutukoy dun ang subject person ay si Yahweh, ipinupukol nila kay Jesus, which is wrong. Kaya nga sabi ni Brother June, yung subject person mo ay si Pedro, huwag mong ibato kay Juan. Kasi magkaiba po iyon, di ba? Kaya nga po, sa ating pananampalataya, Catechism of the Catholic Church number 509, ay ganito po ang ating mababasa. No? Ito po yung official teaching ng ating simbahan. Si Maria ay tunay na ina ng Diyos, sapagkat siya ang ina ng walang hanggang anak ng Diyos na tunay na tao at tunay na Diyos. Makababasa po natin ito sa Katisismo ng Iglesia Katolika bilang 509. So maliwanag po mga kapanalig, yung stand ng Catholic faith, si Mary is truly a mother of God because of of His Son, Jesus Christ. Yan po ay talagang siniselyohan ng ating pananampalataya.
I-cite natin yung isang quotation galing kay Saint Agustin of Hippo, Brother John Albert Gales. Anong sabi ni Saint Agustin? The world being unworthy to receive the Son of God directly from the hands of the Father, He gave His Son to Mary for the world to receive Him from her. Amen. So mga kapanalig, yun pong artikulo na isang dating paring Katoliko, sabi niya, from the Diocese of Tarlac, umalis siya at siya po ay nag-encourage mag-aral tayo ng Bible pertaining the verses na si Jesus ay hindi Diyos. Yan po ay isang malaking pandaraya. Next Sunday, yan ang tatalakayin natin. Dadagdagan pa natin ito sapagkat kulang oras natin. Tandaan nyo po, si Jesus ay tunay na Diyos, kaya ang anak ni Maria ay tunay na Diyos. Mary is truly Mother of God. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre po, ang ating mga naging partner ngayong hapon ay ipinagpapasalamat ko sa Diyos na pinadala sa atin, Brother JC Recto, and of course, our beloved Professor, Brother June Santos Jr., Jose Santos Jr. ng Pateros, at si Brother John Albert Gales. Kasama rin yung ating mga partner dito sa ating booth, si Brother Romar Bendo at si Brother Jerby. Si Jerby ba yung nakaupo? Sorry hindi ko masyadong yung mga pangalan ng ating mga technician kasi paiba-iba. Sino ba yung ating ngayon? Sino ba yung ating technician? Si Brother Jimmy pala. Sorry, Brother Jimmy, Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Kami po ay nagsasabing, Sumainyo ang katotohanan! Salamat po. Upang matuto pang mabuhay ng